Yan, hello, magandang tanghali sa inyong lahat at sa ating mga kabatas at mga kayubi. Magandang tanghali po sa inyo lahat at welcome sa panibago nating video reaction. Eto na nga guys, no? Nakakainis tong bill na to eh. Kailangan ba talaga may bill pa ito? Kailangan ba talaga may batas pa para sa pustiso? Di ba? So, sa mga kababayan natin na naniniwala dito kay Rapi Tulfo, isipin nyo nga po mabuti kasi puri kayo ng puri. Sa tagal po niya, 2 taon na po siyang senador, eto talaga? Pustiso bill talaga? Ah? Grabe naman. My goodness. Ah, well, panoorin po muna natin, no? Bago tayo mag-react. Oh. Ako si Marvic Clemente Javier. Gusto ko po sana magkaroon ng ngipin. May pa-interview talaga eh. Ito isa to sa ano eh. Para isa ito sa style o technique para makumbinsi yung mga taong makakapanood nito. Diba? Kaya puring-puri si Rapi Tulfo sa ginagawa niyang bill na ito. My goodness, mga kababayan, hindi po kailangan ng batas yan. Hindi po kailangan isabatas yan. Actually, meron na po tayong health center na pwede kayo maka-avail ng bilibring bunot. Kung meron man pong kung problema niyo pustiso, meron naman pong may medical mission po eh. Nagpapalibre ng pustiso. And isa pa po, kung advokasya ni Rapi Tulfo yan, ang RTIA po para sa inyong kaalaman, ang Rapi Tulfo in Action, foundation po yan. Bakit hindi niya gawing proyekto yan kung yan po ay totoong advokasya niya, huwag niyang ipa-shoulder sa taong bayan ng buong Pilipinas, sa pondo ng Pilipinas, yung palibreng pustiso, ipa-shoulder niya sa Rapi Tulfo in Action kasi po, para sa inyong kalaman, yan po ay foundation. Foundation po yan. Hindi lang po nila ipinapangalandakan na yan ay foundation, ay hindi ko po alam ang dahilan. Diba? Oh. 16 years na po. Matagal na rin po akong ganito. Surag na nga po ako, malabo na rin yung mata ko. Bungi pa raw po ako, marami na rin pong pag-aalis po. O, halimbawa po, kasalanan ho ba ng Pilipinas yan? Kasalanan ho ba ng gobyerno natin yan? Na bungal po kayo, malabo po mata ninyo. Di ba? Hindi po namin kasalanan yan eh. Bakit kailangan ponduhan yan? Bakit kailangan ipa-shoulder sa mga taxpayer? Alam po namin taxpayer din kayo. Di ba? Hindi naman din po ako mayaman. Tula sa akin, gusto ko po sana magkaroon ng ngipin para medyo bumata ng konti. Ako po si Robin La Chica. 15 years na po na walang ipin ko sa baba. Kung magpapaipin naman po ako, ay saan naman po ako kukuha? 15,000 ang pinakamababa po dito sa atin. Lalo na itong may seminar po kami. 15,000? Grabe, parang grabe naman yung 15,000. Pustiso rin po ako eh. Kaya alam ko eh. Nahiya po ako makipag-alubilo sa mga taong may ipin kasi parang may tumatalsik pang kaunti kong minsan. Yun po ang kahirapan ng walang ipin. O hindi po kasalanan ng gobyerno yan. Ako nga po si Feli Isaba. Kahit gusto ko pong makaulam ng masarap po, hindi ko naman po manguya kasi matigas po, mahirap pong lumuno, kumain. Nahihiya nga po ako minsan tumawa kasi pag ako'y tumatawa, tinatakpan ko na lang yung bunganga ko kasi ayaw ko pong parang ma-insulto po yung pakiramdam. Parang well, opinion ko lang naman, parang scripted eh. Diba? Parang ini-scout itong mga taong ito eh. Para lang ma-interview ng ganyan. Tapos may script. Po pag gano'n.
Medyo mahirap po kasi hindi ka po makakain ng mga matitigas na pagkain katulad ng karne, lalo na kapag hindi siya malambot. Hirap ka nguyain, bale, hindi mo siya maduro. Matagal na po akong walang pustiso. Mga 20 years na po. Gawa ng kakulangan sa pinag. Di ba? 20 years na, di ba po kayo nagtatrabaho? Pwede ko kasing pag-ipunan yan kung talagang gusto nyo magkaroon. Kung nagtatrabaho po kayo, di ba? Ngayon, parang kasalanan pa ng gobyerno kung bakit 20 years kayong walang ipin. Madaming workers ang hindi makapasok sa trabaho dahil sa pananakit ng ipin. Mr. President, ang nais ko naman po sana mapag-aralan ay kung paano sana mabigyan ng dentures o libreng pustiso ang mga walang kakayanan na magpagawa ng pustiso. Mr. President, a strong policy and support from us here in Congress will have far-reaching effects for our people. I hope we can prioritize. Sana hindi makapasa tong bill na to, no? Guys. Hindi naman po sa... Hindi naman po sa... na ano ko sa mga mahihirap na tao, no, yung mga pobre. Kasi, ito po, sa opinion ko lang ito pong bill na ito, parang pagpapasikat lang niya sa mga pobre. Para lang makuha niya ng todo yung simpatya ng mga pobre. Itong bill na ito. Ang daming pwedeng gawing batas. Bakit pustiso bill? Diba? Kasalanan ba, Rapi Tulfo, ng gobyerno kung bakit sumasakit ang ipin nila? Baka naman tamad mag-toothbrush. Elementary pa lang po tayo, tinuturo na tayo paano linisin yung ipin natin. Diba? This to an appropriate legislation and eventually during our budget season. I hope we could fund this program accordingly. Thank you for your time, Mr. President. Pag sumasakit yung ngipin ko dati, hindi ko naman sinisisi yung gobyerno. Sakit ng ngipin ko, walang yung gobyerno to. Wala man lang Diba? Di tuloy ako makapasok dahil sa sumasakit yung ngipin ko, hayop na gobyerno to. May hinayaan nila masakit ipin ko. Ganun ba? My dear dentists, the dental health status of our people is alarming. 72% of our population. Oh! Ano ngayon? So kailangan talaga batas? Seryoso, Rapi Tulfo? Ang sakit mo sa ulo. Alam mo, Rapi Tulfo, siguro may kapabayaan ang Department of Health natin. Pero may batas na para dyan na, di ba kasi nung elementary kami, tinuturuan kami paano mag-toothbrush. Meron yung, minsan may medical mission sa school. Di ba? Nagbibigay ng mga libreng toothpaste. Nagbibigay ng libreng Colgate. Yung binibigay pa kanila nun, yung close-up na Colgate. Di ba? Siguro kailangan lang natin pakilusin ang Department of Health para maiwasan niyang tooth decay na sinasabi mo. Pero hindi kailangan ng pustiso bill, ng libreng pustiso, di ba, para maiwasan yan sinasabi mong numero na yan, ng 70% of population have tooth decay. Di ba, may mga centers tayo. Pwede sila magpa-check up doon. Palakasin mo yung center, yung health center. Hindi pustiso. Have tooth decay. Our school children have the worst dental care in the world. 50% of Filipinos have gum problems. And at age 70, the average remaining teeth of the Filipino is 6. With these numbers, what kind of lifestyle and overall well-being do our people have? And so I come before you to make a commitment. Kaya nga ulitin ko, Rapi Tulfo,
palakasin mo ang health center. Kagaya doon yung super center na sinasabi ni Bongo, meron na doong dental. So kailangan, siguro, ang kailangan lang dyan, kung meron ng super center, may dental dyan, kailangan lang siguro nila mag-ikot sa barangay, alamin kung ano ang kalagayan ng kanilang mga ngipin. Siguro ganun lang. At kung hindi makabili ng toothpaste, bigyan ng libreng toothpaste. Ganun. Libreng toothbrush. Di ba? That oral health will be one of my top advocacies. My dear dentists, I will push for this in the Senate, but of course I can't do this alone. I need your help. I will need your expertise to convince other legislators and of course the administration to prioritize oral health. And that is why by working together, we can make Sana wag makapasa to, no? Sana hindi ito katigan ng mga ibang senador. Wag nyo sakyan yung kasikatan ni Rapi Tulfo sa mga congressmen natin at sa mga senators, no? Hindi porkit sikat si Rapi Tulfo, isasakyan nyo na. Matatakot na kayo. Di ba? And I know the president will not allow this. Hindi ganun ba matalino naman si BBM? Siguro hindi naman niya ipipirmahan ito. Oh, a solid and strong stand for a better dental health for the Filipino people. Matutuwa po ako kung may isa sa batas po ang libreng pagpapabunot ng ngipin at pagpapustiso sa mga katulad namin na walang mga ngipin at walang kakayanan magpaipin. Sana po mapatupad po kasi okay po yung para sa mga taong lalong-lalo na walang kakayahan na magpagawa ng ngipin nila. kasi hinayaan niyo yung buhay niyo na ganyan eh. Asa kayo sa ayuda eh. Yan yung nakakainis eh. Diba? Imbis na trabaho ibigay sa inyo eh. Ganyan eh, puro ayuda. Ano, mabubuhay na lang ba tayo sa ayuda? Ayuda. Hayaan nyo naman magtrabaho yung katawan ninyo. Sana po may sa batas po ni Sir Rapi yung pagkaroon ng Dapat po hindi. mga ipin yung walang ipin. Sana libre naman na po lahat yun. Kung maisagawa po yan ng batas ni Sir Rapi, eh, Hindi maraming po dahil walang simpatya sa mahihirap. Mahirap lang din po ako. Pero hindi po kailangan ipa-shoulder yan sa taong bayan, yung mga ngipin ninyo. My goodness naman. Puro na lang tayo ayuda. Alam nyo, guys, no? Pwede ito i-consider sa ayuda eh. Puro na lang ba ayuda? matutuwa, marami siyang matutulungan, Paris, kung walang ngipin Maraming matutulungan. Kainis, wala namang natutulungan. at walang financial po. Sa sinusulong po ni Senador Tulfo ay Huwag nyo kayaan na magmukhang kawawa po kayo, maghanap buhay po kayo. napakalaking bagay po sa amin upang Kaya magkaroon ng nasasamantala tayo ng mga politiko na yan eh. Dahil mahilig tayo sa ayuda eh. Asa tayo sa gobyerno eh. Huwag niyo pong iasa yung buhay niyo sa gobyerno. Kung meron man po ibibigay ang gobyerno, hintayin lang po natin meron at meron yan. Pero para asahan yung ayuda, Diyos ko naman. sariling ngipin at maigawa po natin ang isang ngiti ng kay ganda. Huwag sanang pumasa to, guys, no? Hindi po kaaya-aya tong batas na to. Hindi po ako pabor dito. Sana po, sana hindi makapasa tong batas na to. Ay! Tinuturuan yung maging tamad talaga ang mga Pilipino, Rapi Tulfo. Puro ayuda ang alam mong gawin. Puro paayuda lang ang alam mong gawin. Anong klase kang senador? Di ba? Puro na lang ayuda. My goodness. Ilang mga kamagno, nakakainis lang yung mga ganitong klase ng batas. Ang daming batas na kailangan gawin eh. Ayusin mo yung CPR bill, okay yun. Yung, ano ba yung isang bill? Meron pa siya isang bill eh. Sana ituloy niya yun. Yun ang pag-aralan niya. Hindi yung mga ganyan.
ba? So, yun lang naman mga kamagno. At siyempre, huwag natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay. Piliin po natin yung tama at mabuti. Maraming salamat po.